Okay, lots to expect this week. Una, ang malawakang transport strike na magaganap ng March 26 at 27. May report maya-maya lamang si Mobile Journal Arles de Los Santos tungkol dyan. Pagkakaalam ko, meron pa dapat yata ngayon or tomorrow, parang pinigilan lang ng isang grupo. Dahil nga, no, mga kapatid, hindi na po natin masisisi ang ating mga PUV drivers dahil bugbog na sila sa massive oil price hikes. At bukas nga, Tuesday, March 24, may panibagong pagsipa na naman sa presyo. And we will have that report for you later on as well. Pataas na ng pataas, ano? Every week may sumisipa ng... Sino ba dapat sipain? Pang ano na to? Pang-apat? Yung talagang sobrang palo ng taas? Pero staggered naman daw. Kada araw. Kada araw, pero ang dagdag ay halos 10 hanggang 15 pesos. Iba na to, ha? Oo. Hindi, actually hanggang 20 plus pa pala, no? Sorry. At ito nga, hindi na natin huwag tayong magtaka kung bakit umuugong yung usap-usapan about fuel rationing. O na nangyayari din yan noong panahon ng tatay ng Pangulo ng Pilipinas ngayon, 1973. Talagang may mga coupons dapat at nakaschedule at parang 10 liters lamang ang isang private car owner, partner. Tsaka 'di ba pati sa schedule ng mga manggagawa, ng mga estudyante, pati yon may certain adjustments, Yes. 'di ba? Oo. Para talagang to help out, to help everybody out, kumbaga tulong-tulong. Pero may napansin ka bang pagkakaiba ngayon? Ano? Normally, may mga oras sa gabi na sa area na yung isang opisina ko, no, maingay pa eh. Pero itong past few days, para siyang Holy Week. I swear. Pati sa umaga, kung normally yung may truck sa labas ng bahay na yung pinapainit palagi yung makina na ngayon, wala na siya. Ako napapansin ko sa kalye. Medyo lumuluwag nga yung kalye na everybody wanting to stay at home kung hindi ganun kaimportante ang lakad. Talagang, oo, kanina lumabas kasi ako medyo maaga-aga kaninang umaga tapos nagulat ako maluwag yung kalye. One of the major roads. Alright. Okay, also to watch out for this week, a dry season has begun. We will also speak to Pag-asa later on what to expect. Ang gandang kombinasyon yan. Oo, mataas sa fuel prices plus Mainit. summer. Ayun na nga. Actually, yung mga kababayan natin Ay, online, yun din pinag-uusapan na Partner, yung mga bata. mas bata ka sa akin eh. Oo. Hindi mo inabot yung nagkaklase kayo. Tapos yung eskwela, yung classroom ninyo, panahon ito noong 1991, no? Naalala mo yun, tail end ng Cory administration, papunta kay Ramos. Sunod-sunod yung mga brownout. Or baka hindi mo Meron inabot akong naalala, although that was, I would say 94, 95, na medyo madalas pa naman ata yung brownout. Parang madalas ko pa siyang ma-experience nung nung grade school ako. Talaga? Oo. 95, ha? Well, I'm not sure about the 95, but I'm pretty sure I was in the 91. early stages. Naalala ko na yun. Nanood pa kami ng sine. Hindi ko makalimutan yung pelikula. Beauty and the Beast. So, walang aircon yung SM North. Dahil doon. Matinding krisis talaga noon yun. May nagle-lecture pa noon na kandila lang yung ilaw doon sa isang, my God, those were the days. Well, sa lahat ng nangyayari Dark days. Dark days. Sa lahat ng nangyayari pong problema ngayon ng Pilipinas at ng buong mundo, ito rin po ang isang aabangan. Finally happening this week, the House Justice Committee will begin the impeachment proper of Vice President Sara Duterte. Yan ang mangyayari. Kailan? I believe that is on Wednesday, di ba? Oo, yung kanyang At may mga schedules na rin sa Abril. May 4 na araw sa Abril. Oo. Mahaba-haba, in general, mahaba-haba ang bakasyon ng mga mambabatas natin. At syempre, ito nga yung inaabangan ng lahat ng tao since last year pa. Although medyo mixed reactions na ngayon, kasi sinasabi nila mas malaki daw yung krisis sa Middle East. Pero ito na nga, sa lahat ng mga isyong ito, syempre wag po natin kakalimutan itanong, may makukulong pa nga ba dahil sa malawakang korupsyon sa flood control projects? Hindi na kasing dalas kasi ang mga balita. Kakalimutan, ika nga, di ba? Yan ang dapat medyo... Yan yung isa rin sinasabi na yung short attention span natin. May interesting na sinabi si Christian Amanpour, yung dating CNN. Yes, yes. Pag napapansin mo raw si Trump, yung war daw would probably go on from 2 to 5 weeks, mga ganyan, or 2 to 3 weeks. Sabi kasi ni Christian Amanpour, kahit sabihin mo, hindi pa nagtatapos Ang 2 to 3 weeks na tinutukoy niya sa actually, the attention span.
ng public. At sinasabi niya, may reflection din si Crisan naman po sa media. Kasi kahit tayo mismo ay nagsasawa na rin, posible ba yun? Pero may mga real world consequences kasi ang corruption. Oo, yung tinitipid-tipid na pera dapat ng maaring ipaayuda sa mga nangangailangan, nasa maleta lamang. And as we discussed, another big-time double-digit oil price hike coming. Starting tomorrow, March 24, diesel prices will go up by nearly 12 pesos per liter, while gasoline prices will increase by 6 pesos and 47 cents. Kerosene will likewise increase by 13 pesos and 66 cents a liter. Earlier, the president said that the country currently has oil stockpiles sufficient to cover up 60 days of supply amid tensions in the Middle East. Meantime, the No to Oil Price Hike Coalition announced a 2-day transport strike this coming Thursday and Friday. Composed of various public transportation sectors, the group wants government to, among others, remove VAT and excise tax on petroleum, roll back diesel prices to 55 pesos per liter, junk the oil deregulation law, put in place fuel price controls, and implement a fare hike. The coalition aims to paralyze approximately 70% of trips on March 26 and 27. The Philippine National Police plans to deploy 180,000 personnel to rally sites to maintain order and provide libreng sakay to stranded commuters. Nagkasa na rin ng sarili nilang tigil pasada ang grupong Manibela. And for the details, tawagan po natin ang ating mobile journalist, Arles de los Santos. Arles, ano-anong grupo ba ang kasama pa ng Manibela? Lord at Denise, actually ngayong araw nga ay isinagawa ng grupong Manibela ang kanilang nakatakdang malawakang tigil pasada sa paparating na Huwebes at Biyernes, March 26 at 27. Bunsod pa rin yan ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa merkado na nila ay pilay na nga yung kanilang mga tsuper, na kung saan nga yung dating 500 pesos sa loob ng 4 a.m. hanggang 10 p.m. na pagdadrive, nakakapag-uwi daw sila ng 500 pesos. Ngayon daw, nasa 50 pesos, swerte daw. Kung nasa 150 pesos ang naiuwi dahil may boundary pa at pagpapagas na kailangan pa nilang paghati-hatian ng kanilang mga kinikita nga. At kanilang panawagan, Lord at Denise, sa paparating tigil pasada ay ang pagbasura nga sa trail law, maging ang oil deregulation law, pati na rin yung pag-suspende ng pamahalaan doon sa fuel at sa mga sa mga taxes, doon sa mga fuel kagaya na lamang ng VAT at ng excise tax, na ito daw kasi yung long term nga, yung paulit-ulit din natin naririnig sa iba pang mga transport group, na long term talaga yung kanilang iniisip kasi kung tutusin, ayaw daw nila na magtaas ng presyo ng pamasahe dahil yung maapektuhan din dito yung mga commuter kagaya natin, kaya kung maaari daw, actually, sabi dito ng Manibela ay may pagkakataon pa naman na makansela yung kanilang tigil pasada. Ayan ay kung sususpendihin nga yung excise tax, pati yung VAT at yung kanilang panawagan lang daw sana na kahit 2 o 3 pesos na taas pasahe dahil hindi na raw talaga kaya ng mga tsuper. Kasama sa tigil pasada na nakatakda ngayong linggo ang mga driver ng TNVS, delivery riders, gayon din yung UP Express, mga truckers at yung iba pang mga grupo sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas. Okay, Arles, gaano naman kalawak, I guess, yung inaasahang epekto nito to the commuters at meron ba mga lugar na mas inaasahang mas maapektuhan? So, isabay ko na rin na may iba pa bang alternative ulit na transportation na ino-offer or i-offer naman yung government for the commuters as well? Well, at least, Denise, doon sa pinakamaapektuhan nitong transport strike, hindi pa natin kumpirmado kung saan talaga. Pero so far sa bilang ng Manibela, they're expecting na abot nga ng 400,000 na mga tsuper yung makikisa sa kanilang malawakang tigil pasada. Siyempre, galing na yan sa iba't ibang uri ng transportasyon sa bansa. At least narinig natin kanina dito sa Manibela na nagsisimula na sila na maghati-hati kung saan nga yung magiging transport strike areas nila. Yung pisto, naalala natin last time, parang they've had more or less 17 transport strikes, yung mga places across Metro Manila. Meron din sa Cebu, sa Panay at sa Dumaguete. And yung Manibela, they're also expecting the same number and same impact.
nakatakda din magkaroon sila ng noise barrage at yung mga bandera na kanilang ang bibitbitin, no? And then yung pagdating naman sa alternative, yung syempre alalay ng pamahalaan, wala pa tayong nakukuha na ulat mula sa MMDA, gayon din sa LTFRB, no, at DOTR kung ano nga ba yung kanilang magiging action. But tomorrow, magkakaroon sila ng press conference dahil nasisimulan na ipamahagi yung ayuda para sa mga TNVS drivers, mga jeepney drivers, mga delivery riders at iba pang mga tsuper ng ating kalsada. Pero I'm sure hindi naman sila tututol doon sa ayuda o may problema sila doon sa amount na pinapamahagi. Actually, Lord, tatanggapin naman daw nila yung ayuda. Kasama nga yan actually sa mga panawagan ng Manibela, no? Pero kasi ang isa sa mga issue nila dito yung tila nga daw pahirapan na pagre-release nito, no? Kanina narinig natin si Manibela chairperson Marval Vela, talagang hindi niya na napigilang magmura, no? Dahil aniya tila pahirapan yung pagre-release ng ayuda dahil kailangan daw ibigay pa kung saang presinto bumoboto yung mga tsuper, and then kailangan pa ng picture mismo sa harapan ng jeep habang hawak yung kanilang driver's license, at meron pa ng mga request daw ng ORCR, no, na syempre sa ganitong paraan nahihirapan na nga sila, no. Kumaari daw sana pakinggan ng pamahalaan yung kanilang hinaing, no, dahil umaasa daw sila na tutugunan agad ito ng gobyerno dahil isang buwan na raw mula nang magsimula yung taas presyo sa produkto petrolyo ay hindi pa rin daw nasususpinde yung excise tax at VAT, at hanggang ngayon linggo na ito, no, ay may taas presyo na naman na nakatakda. May listahan tayo rito ng schedule ng pamimigay ng ayuda sa mga jeepney drivers, no, na sa mga jeepney drivers sa 5,000 pesos ang pamigay, at bukas daw ang umpisa niyan. Pero Arles, ano tawag dito? Ano yung sinabi yan ni Marval? Sabi mo, nagmura si Marval Buena kanina, no? Oo. Yes. Ito po, pinapakita natin sa screen, partner, no? March 24 ang simula. May nakausap ka ba na mga miyembro ng mga TODA? Kasi parang sa mga tricycle ba, nakadepende rin ba ito sa lista na ibibigay ng TODA o saan pinagbasehan ang list of beneficiaries? Arles? Lord, at least doon sa listahan ng mga beneficiaryo, no, yung local government unit, yung may malaking gampanin talaga dito. Kaya nga kanina yun yung pinupunto ni Marval Buena, no, na bakit kailangan pa daw yung presinto kung saan bumuboto. At isa pa sa mga issue dito na nakikita natin, Lord, kapag nakalagay daw doon sa address na ibinigay, kunwari yung lisensya, no, ay naka-address pa doon sa Bicol, hindi raw pwede makakuha dito sa Metro Manila dahil yung listahan lang na ipaprocess dito ay yung for the National Capital Region. Kasi iba yung magiging payout sa mga probinsya na ngayon ay pinaplansya pa, no, sa mga motorcycle drivers, sa mga super natin na nagdara-ride, no, ng tricycle, at nakatakda na rin simulan yan anytime soon, no. Pero itong mga TNVS at yung mga public utility vehicle, yung mga jeepney drivers, pati yung TNVS, this week pa lang, no. And at least for the number, no, nakita natin dito na they're expecting na yung Department of the Social Worker and Development, no, yung TNVS drivers, inaasahan nila na 20,000, and then 34,000 na TNVS drivers, 20,000 na jeepney drivers, 83,000 na delivery riders, and 34,000 motorcycle taxi riders sa National Capital Region, no. So aabangan natin kasi pakatauhan ulit natin ito kung ano nga yung magiging development, kasi last time doon sa mga motorcycle riders, drivers, tricycle riders rather, yung iba, di ba, yung may mga issue sa pangalan, yun yung kasi iba wala sa listahan. Oo, sana natuto na ang local government or yung DSWD, no, na marami na problema minsan yung mga listahan na panggagalingan sa mga. At saka yung, sorry Arles, ihabol ko lang, saan ulit nila pwedeng i-check yung schedule? Kasi isa sa mga naging concern is pabalik-balik sila without them actually getting the right schedule, kaya nauubos din yung oras nila. Yung huling update natin dito, Denise, yung kanilang pangalan ipapasa sa kanilang local government units, and then yung kanilang mga local government units yung makikipag-coordinate either directly doon sa driver or doon sa mga transport operators and drivers association
yung TOLDA or JODA na kanilang kinabibilangan. No? Pero itong TNVS, we believe parang directly numbers na, kanilang mga cellular number na, yung kanilang update kung saan at kailan sila makatatanggap. But of course, no, kung saan sila situated. 17, yung last time na mga payout centers ng DSWD. No? And then meron din silang mga grupo, mga samahan, pero ang ilan narinig natin dito, nakausap natin mismo, yung isa sa mga tagapangulo ng TNVS groups, yung ilan daw sa 34,000 na listahan, iilan lang daw yung nakasama sa kanila. Nako, i-anticipate nyo na yung kung hindi ganun kaswabe yung mga listahan, mag-anticipate na tayo na nako, parang sa payout doon sa mga tricycle drivers, baka magka-problema rin. Pero sana naman yung listahan ay maayos, no? Kung saan man manggagaling yung mga yon. Alright, on that note, maraming salamat sa ulat mo ang ating Mojo, Arles de los Santos. Now, ito na nga, kanya-kanya ng ring diskarte ang PUV drivers para sa paghigpit na pagkahigpit ng kanilang mga sinturon. At para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Kanya-kanyang diskarte ngayon ng mga PUV drivers kung paano lalabanan ng taas presyo ng produktong petrolyo. Araw-araw pumapasada bilang motorcycle taxi rider si Mang Jun. Kung dati walang preno ang kanyang arangkada, ngayon di na niya kaya. Pag walang pasahero, pinapatay muna niya ang makina para tipid sa gasolina. Pero kahit ano talagang diskarte, hindi pa rin umaabot ng 300 piso ang kanyang take-home pay sa maghapong pamamasada. Wala talaga. Kahit anong gawin. Wala. Sobrang taas. Hindi na kaya. Sobrang. Nakakalungkot, nakakadismaya, pero walang magagawa. Ang ilang jeepney driver naman, hinahayaan ang sasakyan na umusad ng hindi inaapakan ng silinyador, lalo na sa mga pababang daan. Freewheeling na lang po yung takbo, wag naapakan yung silinyador para medyo tumipid sa diesel. Pag pababa po, medyo naka-neutral na lang po kami. Ganun ginagawa ko. Ang tricycle driver naman na si Mang Eddie, sinisiguro na hindi sayang ang biyahe. Hindi lang one way ang pasada. Kailangan may maisakay din siya pabalik ng terminal para hindi lugi sa gasolina. Dapat sana talaga para hindi sayang yung gas sa mahal. Dam mo talaga yung mahal ng gasolina. Tulong kahit papano na mamamahagi na ng 5,000 pisong cash relief assistance ang DSWD simula bukas March 24 para sa mga TNVS drivers. Sa Miyerkules naman para sa mga PUJ, Huwebes hanggang Biyernes para sa mga delivery riders at sa Sabado naman para sa mga MC taxi riders. Pero sa ngayon, sa NCR muna. Mag-uumpisa po tayo sa mga provincial payouts po natin after Holy Week. After that, of course, we'll work na on the provincial side. Sa kabila ng mga ayuda, aminado ang mga tsuper, pansamantala lamang ito. Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis, patuloy rin ang kanilang pagkayod. Mga kapatid, Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. First break, alam natin na mahal ang gas, pero mas mahal maging malungkot. Diyan lang kayo, magbabalik po ang Afternoon Delight, and as we do so, here are the global headlines from the Associated Press. At magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. Iran is threatening to close the Strait of Hormuz immediately if the U.S. attacks its power plants Sunday, after President Donald Trump issued a 48-hour ultimatum on Saturday to reopen the strait. Cuba begins restoring its energy system after a nationwide grid collapse leaves millions in the dark for the third time this month. Officials blame U.S. sanctions, saying that Cuba has not received foreign oil for 3 months. Voters return to the polls in France for the final round of municipal elections, testing local power and whether the far right can seize major cities ahead of the 2027 presidential race. Thousands gathered in Istanbul Sunday to mark the Nowruz festival. The ancient Persian New Year and Spring Festival is celebrated in Iran and also by Kurds in Turkey, Syria, and Iraq.
And glad to know you're still there. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. On to our stories. Iran has threatened to completely seal off the Strait of Hormuz. That's following a 48-hour ultimatum from U.S. President Donald Trump to reopen the vital waterway. The Islamic Revolutionary Guard Corps also warned that it would target companies with U.S. ownership should the U.S. attack Iranian energy facilities. The Strait of Hormuz is a critical global oil route. Iran said it did not start the war, but will defend its national interests if provoked. And motorists can now easily find cheaper fuel with a new crowdsourced online tracker. The app shows real-time gas prices across Metro Manila and nearby provinces. And mobile journalist Ray Vicente reports. Looking for affordable gas? There's no need to drive and visit personally per gas station thanks to the Metro Fuel Tracker that can be accessed using your device. Launched this month, a web developer created a fuel price tracker where one can check live map updates of nearby gas stations. The site also allows people to update data themselves as it relies with crowdsourcing. Nakapili na kayo ng location, ayun po, makikita nyo na po sa map view lahat ng gas station and the prices that are shown. Makikita nyo yung color coding, so it's gray pag wala po tayong data, especially for independent stations. Green po pagka mura, compared to the nationwide average na nasa application. Yellow pag medyo nandun siya sa gitna lang, nasa average lang. Pula naman pagka mahal. Papakita rin po doon yung pencil icon kung saan nyo po pwede siya i-edit kung nandun po kayo physically. Although the site relies on crowdsourcing, Miguel said to ensure accuracy with its two-layered protection and daily updates. We also have mga IP protection na you can't really spam the system. Meron din tayong community regulation. Yun din yung the way we can keep the prices accurate. So meron tayong upvote and downvote. So if people downvote a price, it means na hindi siya totoo and tatanggalin siya. From the initial Metro Manila map, the tracker just expanded to Greater Manila for residents of Cavite, Laguna, Rizal, and Bulacan. For tricycle drivers like Roland and Bert, the tracker can be a helpful tool to easily look for lower gas price. They echoed to prioritize conserving gas, especially they now earn from 700 pesos to 300 pesos daily since the oil price hike. Tingnan namin ngayon sa mababa. Kaya doon kami pumupunta. Basta medyo malapit lang dito. Kaya pag layo, hindi na namin pinupunta. Makakatulong yun pag gano'n. Kasi naghahanap tayo kami ng mababa gano'n. Ng presyo ng gasolina. Nagagawa, crisis. Medyo kita ng sintron. Having a total of 3,757 gas stations, Miguel hoped that the fuel tracker bring convenience to motorists like him. Persistent problem na siya ever since wherein wala talagang transparency on gas station prices. So that's why yun. Kahit ako, I'm a daily driver and I always curious kung ano ba yung prices sa station today or tomorrow, ganun. And I don't have a way to find out. So I created the app so that you can actually easily see all the prices without having to go to the actual station. So right now, I'm really looking for partners to work with or businesses and sponsors that I can partner with. And in the near future, Miguel aims to expand the map to Cebu and other provinces. The Metro Fuel Tracker is free and can be accessed through its website at metrofueltracker.com. Kapatid Ray Vicente, we are One News. And despite tensions in the Middle East, Malacanang is adamant there is no oil crisis in the Philippines. For the details, we have mobile journalist Julie Baiza. Okay, Julie, hindi krisis ang tawag ng palasyo sa 130 pesos per liter na diesel. Pero kung walang krisis, bakit may crisis committee na bubuuin? Denise, giniit nga kanina ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang oil crisis sa bansa.
Ang sabi niya, malinaw daw yung paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na may sapat na supply ng langis ang Pilipinas. Ongoing din daw yung negosasyon para sa pag-aangkat ng magkahiwalay na 440,000 at saka 600,000 barrels ng fuel. So dahil may sapat na supply ng langis, hindi masasabing meron krisis. Pero ang nangyayari ngayon, maituturing daw na price disruption dahil nga tumataas yung presyo, Binuweltahan din ng Malacanang yung mga puna na parang dina-downplay ng pamahalaan yung sitwasyon. Ang sabi niya, nariyan naman daw yung DSWD, yung DA, at saka yung iba pang ahensya ng gobyerno na nagmamahagi ng assistance at saka tulong para sa mga apektadong mamamayan, at para matiyak nga yung tuloy-tuloy na tulong at hakbang ng gobyerno, iniutos na rin daw ng Pangulo yung pagbuo ng crisis committee. Kaya lang sinasapinal pa ngayon yung document kung sino-sino ba yung bubuo dito sa crisis committee, kung ano mismo yung official na tawag dito, kasi kanina sinabi nga niya na crisis committee. And ano yung magiging saklaw ng trabaho nila. So, yun yung paliwanag ng palasyo dito sa no oil crisis, pero bumuo ng crisis committee. Okay, Parang sorry. ito yung bagong ICI Sorry, Julia. Ang ginamit kasi ni Yusek Claire kanina, price disruption. Walang oil. Katulad nun in-explain. Per context lang Yes. per context lang, si PBBM kasi una na niyan sinabi na may oil crisis. So doon nagmula yung tanong kasi nasabi nga previously din ni Yusek Claire na walang oil crisis. So parang ipinapaliwanag sa kanya bakit ang Pangulo, ito na yung ginamit na term. And ang sinabi nga ni UCC kanina, ang pinapatungkulan daw ng Pangulo, oil crisis sa Middle East at hindi oil crisis sa Pilipinas. So yun sa atin ay price disruption. Ikaw naman disruption lang Hindi, yun pala nga, napanood ko kasi kanina yung sinabi ni Yusek. Pero okay, anong sinabi ng palasyo, Julie, doon naman sa question tungkol sa pagbawi ng Pangulo doon sa fare hike? Kasi sasabay ko na rin, Julia, kasi I know Yusek was asked also doon sa, di ba, nabigyan ng emergency powers itong Pangulo para nga tanggalin yung excise tax, pero hindi pa rin tinuloy. And people are asking for an explanation still right now. Oo, una doon muna sa anong paliwanag kasi kahit tayo nabigla doon sa biglang anunsyo na suspended na yung fare hike. Ang sabi ni UCC kanina, tinatry daw na balansehin kasi sino daw ba yung unang binigyan ng ayuda, hindi daw ba at yung mga tricycle driver, and kasunod nga na mabibigyan yung mga PUV, TNBS, mga jeepney drivers and operators, kaya binabalanse lang daw ng gobyerno dahil yung mga commuter wala naman daw natanggap na anumang cash assistance from the government. Yung isa namang tanong mo tungkol doon sa emergency powers kasi last week, I think Wednesday, sinabi ni PBBM na parang depende pa sa sitwasyon kung gagamitin itong depende sa sitwasyon, yung kung gagamitin nga yung emergency powers. Ang sabi kanina ni Yusek Claire, for sure pipirmahan daw ng Pangulo yan. Pero magkaiba daw kasi yung pipirmahan at yung ipatutupad kasi merong nakasaad sa batas na kailangan within 30 days na nasa $80 yung kada barrel ng fuel, kada araw yung presyo. Kaya yun daw yung sinasabi ng Pangulo na hindi agad mai-implement kasi nga may mga kondisyong ganun sa batas. Pero ang assurance niya kanina, kung lalagdaan daw yan ng Pangulo kasi siya nga daw yung humiling yan, di ba? Sinertipikahan nga niya yung urgent. Wow, man. Hindi, kung makuha daw yung bill, nakanino ba yung bill? Wala pa daw yung bill. Wala pa, hindi pa siya hawak ng Pangulo. Sa ngayon, last update kay Yusek Claire. Kailangan ba literal na hawak niya yung papel? Sakit Kasi sa ulo lagi na to. sinasabi, di ba, pag-aaralan, titingnan muna kapag nakuha. So, since hindi pa nakukuha, hindi pa napapag-aralan. Ganda, tapos madaliin Pero, okay. May sagot din ng palasyo tungkol doon sa puna ng mga tao na kung bakit sa mga ahensya doon ng gobyerno na very crucial, mga acting secretaries lamang ang ina-appoint at hindi magkaroon ng isang solid na desisyon. Actually, sagot niya yan kay Senator Amy. Kaya ang sabi nga ni Yusek Claire kanina, medyo harsh daw si Senator Amy. Bakit daw kay BBM lang harsh? Ang sabi niya, that's harsh. So, ang paliwanag naman parang binibigyan ng may kapangyarihan naman talaga yung CA and depende naman nga din talaga sa kung sino yung mapibigyan ng
tiwala ng Pangulo, and sinusunod naman daw yung proseso sa pag-appoint ng mga iba't ibang officials sa mga posisyon sa pamahalaan. Pero kasi, okay, ngayon ang Pangulo ay nasa isang, tama ba? Kailan siya nagpunta ng Kamsur para sa doon sa solar-powered irrigation project? Kaninang umaga din siya nagpunta ng Kamsur after niyang salubungin yung around 343 OFW sa Villamor Air Base kanina. So yun yung una nating pinuntahan. And then since hindi tayo kasama sa Kamsur, doon tayo tumuloy sa briefing ni Yusek Lir. Kanina dyan sa pagsalubong ng Pangulo, by the way, yung mga OFWs na kasama dyan ay nagmula sa Kuwait, Qatar, Bahrain at Saudi Arabia. Ito daw yung kauna-unahang chartered flight na yung 4 na lugar na yan yung magkakasamang naibiyahe. Ang tinitiyak ng Department of Migrant Workers sa kanila, mabibigyan sila or ilalatagan ng mga job order o possible na trabaho kasi ilan sa mga nakausap natin, isa sa mga nakausap natin, domestic helper sa Kuwait na 3 years na or more than 3 years na nagtatrabaho, pero dahil sa trauma, ayaw na daw talaga niyang bumalik. Kaya ang sinasabi ng DMW, since hindi lang naman iisa or dadalawa yung nagsasabi na hindi na talaga nila gustong bumalik dahil sa trauma, kailangan mabigyan sila ng financial assistance, reintegration, at saka yun nga, yung paglalatag ng mga possible na trabaho for them. And aside from yung pakikipag-usap ng Pangulo kanina, actually hinatid din niya yung mga OFW na pasakay ng bus papunta naman doon sa kanilang hotel accommodation. Karamihan sa kanila from Mindanao, so maghihintay pa sila ng flight pauwi ng kanilang lugar. Isang nakausap natin from Sultan Kudarat, so baka daw maghintay pa muna ng 1 hanggang 2 araw bago makapag-book pauwi or makapag-ayos ng biyahe. Pero yung mga taga Luzon or yung mga kayang ilan travel, ihahatid din naman ng DMW and OWA. Alright, sana may pakimkim din, konti. Alright, maraming Hindi kasi sinabi kung magkano, pero may financial assistance May daw. Ang financial sabi ni assistance naman pala. Secretary Kakdak kanina, ayaw niyang magbigay ng exact amount or ayaw niyang pag-usapan yung amount na ibibigay. Pero may assurance na mabibigyan daw. Kasi pagdating paglapag ng mga OFW kanina, pinrocess sila. Merong mga dokumento or may documentation paglapag ng kanilang eroplano. Alright, thank you very much. Our mobile journalist, Julie Baiza. And here now is a quick rundown of more stories on One News. The Philippine peso opened weaker today at 60.15 against the dollar. The currency previously closed at a record low of 60.1 on Thursday, its weakest level on record. The local unit is expected to remain above 60 against the dollar, pressured by elevated oil prices and stronger dollar demand. As for the PSEI, it opened this Monday lower by over 1% at 5,951. Analysts said the benchmark index may extend losses this week as higher oil prices and a weaker peso fuel inflation concerns. Starting today, March 23rd, the MRT3 and LRT2 are implementing a 50% fare discount for commuters. Officials say passengers can save more by taking trains, with discounts automatically applied for beep card users. Single journey tickets with reduced fares are also available for commuters without beep cards. And Vice President Sara Duterte has not yet decided whether she will personally attend the impeachment hearings set on March 25 before the House Committee on Justice. Her lawyer, Michael Poa, said her personal appearance is not required and added that any decision will be based on her rights and legal advice. However, human rights lawyer Dino De Leon insists the vice president is duty-bound to face the panel and answer the allegations against her. All right, another news. Expect temperatures to rise all over the Philippines. The warm, dry season is here. And to tell us more about this, we have Pag-asa weather forecaster Dan Villamil. Welcome to Afternoon Delights, Sir Dan. Ito na po ba yung simula ng inaabangan ng mga gustong mag-beach? At hanggang anong buwan magtatagal itong dry season natin, Sir Dan? Yes po, good afternoon po and to our viewers. So ngayong araw ay opisyonal nang dineklara ng DOST Pag-asa yung pagtatapos ng amihan
at yung onset ng ating dry season ng tag-init. So usually naman po itong ating dry season nagtatagal from March until the first parts po ng May. First parts ng May. Sir, in-expect ba natin parang last year na tarang record-breaking ang mga heat index? Yes po, in terms of heat index, inasahan natin na generally mainit pa rin na panahon ng ating mararanasan for this season. No? So high temperature and high humidity since yung heat index po natin ay pinagsama epekto ng dalawang parameters. So more or less within normal ranges pa naman po yung ating maximum temperatures na inaasahan for this season. Sir Dan, ano naman po yung inaasahan nating magiging epekto nito sa agrikultura? So in terms naman po for agriculture, since ibig sabihin po pag mainit yung panahon natin and lessen po yung ating rainfall, possible may impacts po tayo sa agriculture, especially itong mga areas sa inland parts ng ating country. Okay. Sir, punta lang po tayo doon sa kakatapos lamang na malamig na mga araw, ano? Ito ho, bibihira ho yata yung mga amihan na nagsistretch hanggang mga first or middle parts ng Marso. Ito ho ba ay kakaiba o kailan ho ba huling nangyari ito? At Yes, wala na po, ba wala para pakiusapan na bumalik yung amihan kahit saglit lang? Yes po, actually yung recent na surge ng amihan nung past weeks, actually unusual po ito, no? Hindi siya yung usual na nangyayari since for the last, kumbaga yung March ay transition period na from northeast monsoon to tag-init. So yung nangyari na recent surge, anomalous po ito since record-breaking na mga minimum temperatures yung ating naitala, especially dito sa may Metro Manila area. Okay, Sir Dan, what about po yung mga bagyo or meron po ba tayong mga ibang binabantayan? As of now, wala po tayong minomonitor na low pressure area and for the next days, maliit naman po yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Pero yung projection po natin for March, 0 to 1, for April, 0 to 1 na bagyo. So at most, posible po tayong makaranas ng isang bagyong pumasok or mamuon ng ating PAR. Meron ho ba tayong weather outlook po para sa Holy Week na paparating, sir? Yeah, so for Holy Week, no, actually medyo matagal pa ito, pero usually naman for April wala naman tayo inaasahang mga prolonged na mga matatagal na pag-ulan. So generally fair weather across the country and increased chance lamang ng mga afternoon rain showers or thunderstorms, especially dito sa eastern section ng ating bansa. Alright. Sayang, tatanong ko sana yung mga decommissioned na mga pangalan ng mga bagyo, pero next time lang po. Maraming salamat po sa inyong panahon. Pag-asa Weather Forecaster Dan Villamil. Thank you, Sir Dan. Thank you po and good afternoon. Okay, this is still Afternoon Delight on One News. Sa aming pagbabalik, usapang good vibes naman tayo, please. Kung gusto nyo lang yan. Kung ayaw ninyo, gagawa ni Denise ng paraan. Magbabalik po ang Afternoon Delight. And you're still watching Afternoon Delight. Well, thank you for staying with us. And our delight of the week, bago na ngayon, deep fried ang ating theme. And so for today, we have french fries. Dalawang flavor pa. Kung kailan talaga may problema tayo sa langis, deep fried talaga. Oo. Yan ang yan ang tinatawag na on theme. O, sige, habang tikman muna natin mabilis ang ating delight of the day. So, cheese and sour cream. Kunyari, parehong hindi malamig yan. Ano yung uunahin mong kukunin? Cheese. Bakit? Hindi ako masyado mahilig sa sour cream. Ang top one ko ay barbecue, syempre. So kung insekto ka pala, madali kang mabitag ng mga may kulay, ano? Kunyari. Kung insekto ako, Yes. kaya ako? Anyway, sige na nga. Yung na-attract yung mga, di ba, sa mga Sa kulay? kulay, mailaw, mga ganyan. Okay, sige. Daanan muna natin ang ating mga storya on social media bago ako tuluyang maging insekto dito. Okay, on the Philippine Star, PNP eyes 20% female recruitment quota and announced on Women's Month of March. Ano ba yung makeup mo yun? Ang nakalagay kasi dito na as of February daw, women comprised 52,223 of the 200 or over 236,000 personnel. So that's about 22.1% halos. Oo. Oo. So, Dapat ka 50-50 na eh.
50-50. Ang sabi dito ni PNP Chief na Nartates na female police officers bring a unique perspective to the field and they often prioritize empathy and mediation and excel in handling sensitive cases, making community feel heard and safe. Iba talagang women's touch. Oo. Pero they can be tough kung gusto nila. Kung kinakailangan. Hindi, pero tama na rin yun, kasi syempre yung it's time to show also na, 'di ba? Walang hindi siya parang naka-box in na panglalaki lang talaga tong gantong trabaho. Or nor should female police enforcers be boxed in na pang lang sila yung mga domestic disturbances, That's right. mga women and children. Kaya nila sumabak kung gugustuhin nila. All right. So And, kung dati merong yung mamang police na tinatry daw noon, may campaign noon, naalala ko, na yung mamang police ay gawing positibo na term. Yung aling police din dapat kasunod yan, di ba? Pwede. Alright. Okay, kasunod din yan? Hello. Na police dati. Hello, Tito. Okay, on the Philippine Star, Roblox and other games under police watch. Paano nga ba ito? Kasi ito daw ay may mga sabi-sabi na ginagamit na yung game na to para makapang-groom. Oo, may mga predators daw who are taking advantage of minors. They're there to exploit. And so the PNP is now coordinating with, again, the DICT as well as the CICC o yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center para doon sa activities within the game as well. Yung pamangkin ko, baliw na baliw dito. Dito sa Roblox. Tapos tuwing nakakakuha siya ng medalya for her studies, may katumbas na pang Roblox yun. Oh, hindi, pero Roblox ngayon, pero Starbucks siguro kinabukasan pag tumatanda na siya ng konti. No, but again, we have to remind everybody that supervision is key as well in all games that will be, played by your children. Yes. Hindi lahat naman as innocent as it seems. But okay, we move on to our next story. K-pop global sensation BTS made a highly anticipated return to the concert stage this weekend. Despite an injury, leader RM still gave an all-out performance for the fans. And News 5 correspondent MJ Marfori is in Seoul and she filed this report. 안녕하세요. 오빠. The comeback we've all been waiting for sa isang makasaysayang performance historical Gwanghwamun Square sa Seoul, South Korea. Pinerform na ng RM, Jimin, Suga, J-Hope, Jimin, Jungkook at V ang kanilang new hit songs gaya ng Swim. Body to Body. Pati na rin ang kanilang timeless hits, Butter, Dynamite at Mic Drop. At ang encore, ang isa sa kanilang unang hits, Microcosmos. Kahit injured ang leader na si RM, bigay todo pa rin sa performance. Ayon sa HYBE, nasa 104,000 BTS Army ang umattend ng comeback concert mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya napakalaking area ang sinara. Nag-walkathon nga tayo all around the city last Saturday para lang makarating sa venue with more than 4 security checkpoints. So tayo will make our way with the group. Ang pila sa Myeongdong pa nagsimula na mahigit 1 kilometro ang layo. Pero smooth like butter pa rin ang experience ng mga army. Susundan mo lang yung red light sticks ng mga volunteers. Yan, tapos makaka-exit na rin. Sa ngayon, nasa Amerika na ang Bangtan Boys para sa series ng mga show at guestings doon. Kabilang na ang kanilang 2-night guesting kay Jimmy Fallon bago pa magsimula ang kanilang world tour next month dito sa Korea. Di ba naging UN ambassador sila dati? Naalala ko. Panahon ng pandemic. Feeling ko ang BTS kaya nilang I-unite lahat. I-unite lahat, kumbinsihin ang lahat ng may kinalaman sa gerang ito na pwede ba, feeling ko. Sana nga, matapos na. Alright. Para pagbati natin sa mga nanonood ng Afternoon Delight. On One News, syempre nanonood sa atin live streaming, Facebook, YouTube, and on TikTok as well. Unahin na natin dyan si Alvin Pusta, everyday sa ating nanonood yan, Alex Fuentes,
Digital Womp Womp, good afternoon din sa'yo. At kay Edma Graciosa. Aba, okay. Hello ka Starlight, sabi niya. Ka-Starlight? Oo. Anong Ka-Starlight? Hindi ko alam. Si Jan E.K. Mike Policarpio, hello. Sa tatay ko, kamusta po kayo? Hello. Good afternoon po. Bawi tayo bukas sa mga hindi natin mababati today, ha? Oo. Kasi alam nyo naman, Skirt Robles at si Jet Lim Rufo, kamusta kayo? Manalo Violeta, also watching us. Sino pa? Si John E.K. Jinx89, maayong hapon, Delighters. Tito Redel, Tito Jane Katapia, hello po. Alright. Okay, Alas 3 yung punto. That will have to do it for us this Monday, March 23. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Hello, Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. when everything is still normal. Sabi nila, ako po si Lourdes Vera, kapatid. We are One News All Sides all the time. Have a delightful afternoon.